Minsan pag pinipindot mo siya, ayun o. Oh, gano'n, parang naiipit. Meron tayong isang ano dito, TMX Alpha na ginawa natin last time. Ayan, so ang problema ngayon nito ay yung busina niya daw, no? Yung busina niya. Bali yung busina niya daw ngayon is minsan lumalakas, minsan humihina. So check natin kung ano yung nagiging problema, no? Kasi ganito yung issue. Sinusi, andarin natin. Ano? Minsan pag pinipindot mo siya, ayun oh. Oh, gano'n, parang naiipit. O yan, minsan wala, minsan meron. Okay, so yun yung alamin natin. Gagamitan natin ng test light, tapos ite-testing natin yung linya ng stock horn kung ano ba yung nagiging problema, kung negative ba or positive. Okay, so baklasin na natin. Ayan, so unang ginawa natin, pinull out natin yung stock horn. Tapos dito, gumamit ako ng test light, nilagay ko sa body ground. Kasi ang hahanapin natin is yung positive line or yung light green na color coding ng wire. Okay, so positive trigger kasi itong sa Honda. Ayan, so dito tayo mag-check. Titingnan natin kung magmula sa switch papuntang accessory wire ba ay okay siya. No? So naka body ground tayo, solid yun. So check muna natin yung positive. So ayan, okay. So pindutin pa natin. Lang, pindutin natin. Ayun. Ayun. So humihina, lumalakas nga. Ayun o, mahina. Tingnan nyo yung ilaw. So nakapindot na ako. Ayan, nakapindot na yan. Pero mahina pa rin yung buga ng ilaw niya. Pero pag diniin ko, lumalakas. Ito, na-pull out na natin yung switch. So ito na siya. Ngayon, pinull out natin siya ng buo kasi nga, ayan. Imbes na madali lang sana siyang i-pull out, medyo nahirapan tayo kasi nakapasok siya dito sa may part na to. Which is nakita ko na to nung umpisa, hindi ko na lang siya pinakailaman kasi nga wiring upgrade lang naman. So ngayon, ano na siya, na-pull out na natin. Ayan, ito na siya, linisan na lang natin. Ayan, so nabuksan na natin siya. Kung makikita nyo, napaka rumi, no? So lilinisin muna natin to. At titingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit lumalakas at humihina yung busina. Pero meron na akong suspetsya na dito talaga yon yung pinagmumulan ng problema. So ayan, baklasin na natin yung mga screw. Tapos ito, yung pinaka stopper. Tapos dito, ayan, tatanggalin din natin yan. Yung bolt na to. At sa pagbabaklas naman ito, kailangan yung tandaan palagi yung mga tinatanggal nyo para hindi kayo magkamali. So ayan, so dito meron siyang lock washer, tapos meron siyang flat na washer na malaki. Tapos kasunod niya yung maliit na spacer na washer. Tapos meron pa ulit sa ilalim. Ayan. So ayan, magkakasunod lang sila sa may switch, no? Ayan, dito naman tanggalin din natin tong screw sa gilid. So yan, kasama yung pinaka plate kung saan nakakabit yung flasher switch. Dito naman, mag-ingat kayo kasi meron tong bulitas at spring. So, alalayan nyo pag hinuhugot, tanggalin yung spring. Tapos, dahan-dahanin yung itulak yung bulitas. Ayun, so nalaglag pa. Yan. So, mas maganda kung ilagay nyo sa may grasa para hindi siya gumulong-gulong at di mawala. Okay? So, tanggalin din natin yung sa may screw ng ating businas. Dito naman, pipindutin lang natin siya. Ayan, patagilid. Ayan, at mapupull out na natin. At ayun na nga, kung makikita nyo to, so itim na siya, no? Ayun, kaya naman pala lumalakas at humihina kasi corrosion na or corroded na yung ating contactor sa horn switch. Kaya gagawin natin, syempre, lilinisin natin siya ng maayos. Ayan, maski dito sa kabilang contactor,
Kiskisin lang natin, no, kung meron kayong liha or cutter, pwede na yun. Importante, mapalabas nyo lang yung pinaka bronze or copper na itsura niya. So, gaya nito. Ayun, so malinis na siya, no? Yan, pwede nyo lagyan ng grasa yan, tsaka WD-40 or contact cleaner, pwede rin. So, sa akin, ang available lang ngayon ay yung WD-40. Ayun, so dito, linisin natin yung mga ibang parts, no? Para naman kapag kasinoli natin mamaya, malinis din siya, no? Dahil nabuksan na rin lang natin, isa-isahin na natin para naman sulit yung pagbaklas natin. Ayan, so, tiyagain nyo lang mga bro, maski yung kanyang housing ng handle switch, isabay nyo na rin para yung mga alikabok dyan kahit pa paano mabawasan or totally ma-wash out. Ayan, so, kung makikita nyo dito sa may contactor, naglagay pa ako ng grasa, no? Para hindi siya basta-basta mag-corrosion ulit sa katagalan. Dahil umabot na rin to ng almost 6 to 7 years daw na never pa namang nalinisan yan or kasi parang ako lang naman ulit yung gumalaw nung wiring niya. Although pinagawa na niya yun sa ibang mga gumagawa pero hindi nga nila mapatino. So nung sa atin, ginawa natin, upgrade natin yung wiring. Ayun, so nagamit naman niya. Nagpalit lang siya ng voltmeter dahil nasira yung nalagay natin dati. Tapos ito lang yung naging issue ulit ngayon, yung sa busina. So akala ko naman sa wiring ko, pero tiwala naman ako sa wiring natin na hindi siya nagkakaproblema. Unless dun sa mga switches lang, no? Gaya nito. So, ito, hindi ko naman hawak yung quality nito, no? Yung switch nito. Ayan. So, ngayon, dahil na-check natin na hindi pala sa wiring yung problema, kundi sa mismong switch or stock horn switch. Okay, so, balik na natin, no? Dito. Ayan. So, ulit na natin yung mga parts. So, kung paano nyo siya binalik, tinanggal, ganun nyo lang din siya ibabalik. Ayan, so, tandaan nyo lang. So, lagay na natin yung spring muna, tapos, ayan, spring muna, tsaka, ilagay natin yung pinaka bulitas, no? Tapos, idiin nyo lang, okay na yun. Pag pumasok siya, okay na yan. So, dito, meron siyang almost 4 na washer. Yung isang maliit, ito, lock washer. So, hindi ko na siya tinanggal dito sa bolt. Ayan. So, dito, lagyan mo natin ng konting grasa. Lagyan natin yung unang malaking flat washer. So, okay lang kahit magkabaligtad, no? Tapos, grasa ulit konti. Tapos, lagyan naman natin yung maliit na flat washer. Tapos, lagyan na natin yung pinaka signal switch natin, no? So, sentro nyo lang, tapos lagay natin yung isa pang malaking washer. Tsaka natin pwedeng ilagay yung bolt or lock, no? Yan. Tapos, higpitan nyo lang. Tapos, lagay din tayo ng konting grasa dun sa kung saan nag-i-slide yung bulitas para naman smooth. Gaya nito. Ayun, oh. O, diba? So, yan. Okay na tayo. Lagay na natin yung pang-finale natin na screw, yung pinaka stopper or lock nung wiring, no? Yung sa mga wires. So, okay na yan. Solid na natin para matesting na natin and hopefully gumana siya. So, ganito lang, no? Mga bro, sundan nyo lang. Kaya tara na. Kabit na natin. Ayan, so naikabit ko na yung handle switch. So, eto, inayos ko na rin yung pinaka wire ng handle switch niya. So, hindi na natin siya pinasok doon, no? Hindi natin binalik doon para sa susunod, mas madali na siyang i-access. Dahil ganyan naman talaga yung original design niyan. Okay, so hindi ko lang nabago dati dahil, kailangan nang gamitin ng may-ari, kaya hindi ko na siya naiayos talaga noon. Pero ngayon, at least naayos na ulit natin siya. Ngayon, testing time naman. Papakinggan natin kung kamusta na ba yung tunog dahil problema nga dito kapag umaandar, lumalakas at humihina. So, kapag ito, dumire-diretso na, okay na yan. Ayan. So, dire-diretso na yung tunog niya. Okay, so, check ulit natin. So, ito, okay na. So, ganun lang, no? So, sundan nyo lang yung ginawa natin and sana nakatulong din tong basic troubleshooting na to sa inyo at may apply nyo sa inyong mga motor.